wala kaming masasabing timeline dahil nga ayaw nating i-shortcut ito eh. Gusto ko magkakaroon ng konsultasyon, no, sa mga tao. Hindi minamadali. Ito ang sinabi ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez tungkol sa isinusulong nilang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Ayon sa kanya, kailangan itong pag-usapang mabuti dahil magandang magkaroon muna ng parehong pagtingin ng dalawang panig at isantabi muna ang pagkakaiba ng bawat grupo. Kailangan aniyang magkaisa tungo sa iisang layunin upang maiayos ang usapang ito. Aniya kailangan ding malaman ang saloobin ng publiko tungkol sa usaping ito. Nalalaman natin yan sa mga tao dito sa Mindanao. Kasi hindi naman ako lang yung magdidesisyon. Opo. Kung iuurong yung kilusan o hindi. Kaugnay nito, naniniwala pa rin si Alvarez na marami pa silang kasama na nagtutulak ng mahiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Lalo at wala na silang nakitang pag-asa na manatili ang Mindanao sa Pilipinas dahil lagi na lang aniya itong naisasantabi pagdating sa national priority. Kaya hiling nila ang kalayaan upang mas makapag-focus sila sa pagpapaunlad ng Mindanao. To be honest, yung grupo namin nung araw, yung One People Mindanao, hanggang ngayon ay buhay pa naman yon at ganun pa rin yung nasa damdamin nila. Sinabi niya rin na may mga kaibigan siyang politiko sa Mindanao na lumalapit at nagpapahayag ng suporta tungkol dito. Marami rin akong kaibigan sa iba't ibang areas ng Mindanao, iba't ibang provinces. Nakakatanggap ako ng communications from them na, brother, isama mo kami dyan. Ngayon, nais ni Congressman Pantaleon Alvarez na malaman sa publiko kung ano rin ang kanilang gustong mangyari, kung maging autonomy gaya ng BARM o tuluyan ng humiwalay at magtatag ng isang hiwalay na bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.